Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lady Jane Nabis at ako ay mag-uulat sa Phil 16, Ugnayan ng Wika, Kultura at Tipunan. Ang tatalakayin ko ngayon ay ang proseso sa pagbuo ng proyekto, pananaliksik, batayang kaalaman, balangkas, layunin, problema, rekomendasyon. Ang proyekto ay isang plano o gawain na may tiyak na layunin na dapat makamit sa loob ng isang tiyak na panahon. Ito ay maaring isang pagsasanay, gawain sa paaralan o trabaho, pagsusuri ng data, konstruksyon ng infrastruktura at maraming pang iba. Karaniwang mayroon mga hakbang o huyugto ang isang proyekto at kailangan itong pamahalaan at iorganisa ng maayos upang makamit ang mga layuning ito. Maari din ang panaliksik ay isang sistematikong proseso ng pagkuha at pagsuri ng impormasyon o datos upang maunawaan, masuri ang isang partikular na paksa o tanong. Karaniwang layunin ng panaliksik ang pagbuo ng kaalaman, paglutas ng mga problema o pagbibigay linaw sa mga issue. Ito ang ilang mga paraan kung paano ang pananaliksik ay naging bahagi ng proseso ng proyekto. Una, pagsusuri ng pangangailangan. Bago simulan ng isang proyekto, mahalaga ang pagsasagawa ng pananaliksik upang malaman ang pangunahing pangangailangan o problema na nais malutas ng proyekto. Ito ay makakatulong sa pagtukoy ng layunin at saklaw ng proyekto. Pangalawa, pag-aaral ng makabagong kaalaman. Sa maraming proyekto, kinakailangan ang pag-aaral ng mga bagong teknolohiya, konsepto o pamamaraan. Ang pananaliksik ay magbibigay taan sa mga mag-aral ng mga ito upang mapabuti ang pagpapatupad ng proyekto. Pangatlo, pagsagawa ng background research. Bago simulan ang proyekto, importante ang pag-aral ng mga kaugnay na pag-aral o mga proyektong naugnay sa iyong layunin. Ito ay makakatulong sa pag-unawa ng mga natuklasan na nauna nang ginawa ng iba. Pagkuha ng datos. Sa mga proyekto na ngailangan ng datos, ang pananaliksik ay nagiging bahagi ng pagkuha ng mga kinakailangang impormasyon o datos. Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng survey, eksperimento, pagsusuri ng dokumento o iba pang paraan. Pagsusuri at interpretasyon ng datos. Matapos mangolekta ng datos, mahalaga ring isagawa ang pagsusuri at interpretasyon nito. Ang pananaliksik ay makakatulong sa pag-unawa sa kahalagahan ng mga datos at kung paano ito magagamit sa proyekto. Pag-aambag sa paglalabas ng resulta. Ang mga natuklasan mula sa pananaliksik ay dapat maiparating sa iba sa pamamagitan ng mga ulat, presentasyon o iba pang mga paraan. Ito ay makakatulong sa pagpapamahagi ng kaalaman sa mga interesadong partido. Sa kalahatan, ang pananaliksik ay nagbibigay daan sa masusing pag-aaral at pag-aanalisa ng mga impormasyon na kinakailangan upang maging epektibo ang isang proyekto at makamit ang mga layuning ito. Dumako naman tayo sa batayang kaalaman. Ito ang pangunahing kaalaman o impormasyon na kailangan upang magkaroon ng unawa o makapagbigay kahulugan sa isang paksa, konsepto o idea. Ito ay mga salik o datos na naging pundasyon ng mga malalim na pag-aral o pangunawa sa isang bagay. Narito kung paano nakakatulong sa bawat yugto ng pagbuo ng proyekto. Una, pagpili ng layunin. Ang pagkakaroon ng tamang batayang kaalaman tungkol sa mga aspeto ng proyekto ay nagbibigay daan sa mga tagaplanong maunawaan ang layunin ng proyekto. Pangalawa, pag-aambag ng konsepto. Ang batayang kaalaman ay nagbibigay daan sa mga nangunguna sa proyekto na mag-isip ng idea at konsepto na may kaugnayan sa layuning ito. Ito ay maaring inspirasyon sa pagbuo ng konsepto ng proyekto. Pangatlo, pag-aral ng pamamaraan. Sa pagbuo ng proyekto, mahalaga ang pag-aral ng mga pamamaraang teknolohiya o mga proseso na maaring gamitin. Ang kaalaman sa mga ito ay nagiging pundasyon sa pagpili ng tamang paraan ng pagpapatupad. Pagsasagawa ng pagsusuri. Ang batayang kaalaman ay nagbibigay daan sa mga tagaplanong suriin ang panganib, oportunidad at mga posibleng hadlang sa proyekto. Ito ay nagiging bahagi ng pagsusuri ng magiging epekto ng proyekto, pamamahala ng oras at mga kasangkapan. Sa pagtutok sa pagbuo, ang batayang kaalaman sa pamamahala ng oras, kasangkapan at mga
tauhan ay mahalaga upang masiguro ang epektibong pagpapatupad ng proyekto. Pag-aaral ng pondo at budgeting. Ang pag-unawa sa konsepto ng budgeting at financial management ay mahalaga upang matiyak na hindi lalagpas sa pondo ang proyekto. Sa pangkalahatan, ang batayang kaalaman ay nagbibigay daan sa mga tagapalong maunawaan ang mga kinakailangang hakbang at desisyon sa bawat yugto ng proseso ng proyekto. Ito ay nagiging pundasyon sa masusing pagsusuri at masusing pag-aral ng mga aspeto ng proyekto upang mapabuti ang pagkakaroon ng tamang direksyon at mas mataas na tsansa na tagumpay. Dumako naman tayo sa balangkas. Ang balangkas ay isang ekstrukturadong plano o outline na naglalaman ng pangunahing bahagi o ideya ng isang teksto, pagsusuri o presentasyon. Ito ay ginagamit upang magbigay ng organisasyon at ekstruktura sa mga ideya at impormasyon. Ang pagkakaroon ng balangkas o outline ay isang mahalagang bahagi ng proseso sa pagbuo ng proyekto. Ito ay nagbibigay ng sistematikong ekstruktura at organisasyon sa buong proyekto. Narito ang mahakbang sa paggamit ng balangkas bilang parte ng proseso sa pagbuo ng proyekto. Pamagat. Itakda ang pangunahing pamagat ng proyekto. Ito ay dapat maikli, ngunit naglalaman ng pangunahing ideya o layunin ng proyekto. Pangalawa, pangunahing seksyon o bahagi. Hatagan ng pamagat ang bawat pangunahing seksyon o bahagi ng proyekto. Halimbawa, kung ang proyekto ay may tatlong pangunahing bahagi tulad ng pagsusuri ng datos, implementasyon at konklusyon. Ito ang pamagat na dapat itakda. Pangunahing punto. Sa ilalim ng pangunahing seksyon o bahagi, tukuyin ang mga pangunahing punto o mga pangunahing idea na nais mong ilahad. Ito ay nagiging mga subheading sa bawat bahagi ng proyekto. Sub-ideya. Pagkatapos ng pangunahing punto, maaring magdagdag ng mga sub-ideya o detalye na sumusuporta sa bawat pangunahing punto. Ito ay maaring maglaman ng mga konkretong impormasyon, halimbawa, datos o mga hakbang sa pagpapatupad. Paglalagom. Pagkatapos ng bawat bahagi o seksyon, maaring magkaroon ng isang paglalagom o buod na nagpapakita ng kahalagan ng nagsasaad kung paano ito nauugma sa mga pangkahalatang layunin ng proyekto. Bibliografiya. Kung kinakailangan, maaring isamang sanggunian o bibliografiya na ginamit sa proyekto para sa karagdagang suporta. Pagsusuri. Bago simulan ang aktual na pagbuo ng proyekto, maaring suriin ang balangkas upang masiguro na ang mga ideya at impormasyon ay inaayos at nagkakaroon ng lohikal na sunod-sunod. Ang balangkas ay nagbibigay ng organisasyon at direksyon sa buong proseso ng pagbuo ng proyekto. Ito ay nagbibigay taan sa pag-uunisa ng mga ideya, pagkaroon ng malinaw na pagkakasunod at pagtitiyak na ang lahat ng kinakailangan. Dumako naman tayo sa pagtukoy at pagpapahayag ng mga layunin. Ito ay isang bahagi ng proseso sa pagbuo ng proyekto. Ang layunin ay nagbibigay direksyon at layunin sa buong proyekto at nagbibigay paraan upang matukoy kung ito ay matagumpay o hindi. Narito ang ilang mahalagang aspeto tungkol sa mga layunin bilang bahagi ng proseso sa pagbuo ng proyekto. Una, pagtukoy ng layunin. Ang unang hakbang ay ang pagtukoy ng malinaw na mga layunin ng proyekto. Ang mga layunin ito ay dapat masusukat, tiyak at nagsasalaysay kung ano ang nais makamtan o maabot ng proyekto. Pangunahing layunin. Ang proyekto ay dapat magkaroon ng pangunahing layunin o layunin na nagpapahayag ng pangkahalatang layunin nito. Halimbawa, ang isang proyekto sa pagpapaunlad ng isang produkto ay maaaring magkaroon ng pangunahing layuning mapalitan ang kasalukuyang modelo ng produkto sa merkado. Sublayunin. Sa ilalim ng pangunahing layunin, maaaring magkaroon ng sublayunin o mga mas maliit na layunin na nagbibigay daan sa pag-abot ng pangunahing layunin. Halimbawa, sa proyektong nabanggit, ang sublayunin ito ay maaaring magtuon sa pagpapabuti ng disenyo, pagpapalaganap at pagpapababa ng SMART criteria. Ang mga layunin ay maaaring mas maayos kung sumusunod ito sa SMART criteria na nangangalugang mga layuning specific, measurable, achievable, relevant, at time-bound. Ito ay nagbibigay ng masusing pamantayan sa pagbuo ng layunin, pagmomonitor at pag-evaluate. Habang nasa proseso ng pagbuo ng proyekto, mahalaga ang regular na pagsusuri at
Pagsusuri ng mga layunin, ito ay nagbibigay daan sa pagtukoy o nakaangkop pa ang mga ito sa kasalukuyang kalagayan kung kinakailangan ng mga pagbabago. Layunin ng pangmatagalan. Hindi lamang mahalaga ang layunin sa taktang panahon, kundi maaging ang layunin sa pangmatagalan. Ito ay nagpapakita ng pangmatagalang epekto o halaga ng proyekto sa hinaharap. Sa kabuuan, ang mga layunin nagbibigay halaga sa proseso sa pagbuo ng proyekto dahil ito ang nagbibigay kahulugan at nagbibigay daan sa buong proyekto. Ito ay nagiging gabay para sa mga hakbang na gagawin, pagsuri ng tagumpay at pagtitiyak na ang proyekto ay naglalayong makamit ang mga layuning ito. Dumako naman tayo sa pagkilala sa problema o suliranin. Ito ay isang kritikal na bahagi ng proseso sa pagbuo ng proyekto. Ito ay nagbibigay katwiran sa pagkakaroon ng proyekto at nagbibigay daan sa pagtukoy ng mga layunin at hakbang na kinakailangan pang malutas ang mga ito. Narito ang mga aspeto tungkol sa pagkilala sa layunin bilang bahagi ng proseso ng proyekto. Pagsusuri ng sitwasyon. Ang pagsusuri ng kasalukuyang kalagayan o sitwasyon ay nagbibigay daan sa pagkilala sa problema o kakulangan na kinakailangan ng solusyon. Pagtukoy ng problema. Ang mga problema ay dapat tiyak at malinaw na ditukoy. Ito ay maaaring isama sa isang listahan o matrix ng problema kung saan bawat isa ay may kaugnayan sa pangunahing layunin ng proyekto. Pangunahing suliranin. Kailangang tukuyin ang pangunahing suliranin na kailangang malutas. Ito ay dapat naugma sa pangkalatang layunin ng proyekto na nagbibigay ito sa pinaka-esensyal na aspeto ng problema. Sub-suliranin. Sa alalim ng pangunahing suliranin, maaaring may suliranin na mas detalyado. Ang mga ito ay makatulong sa pag-organisa ng hakbang na kinakailangan para sa malutas ang pangunahing problema. Pagtukoy ng dahilan, maaari ring itukoy ang sanhi o dahilan ng problema. Ito ay nagbibigay katwiran kung paano ito nangyari at kung paano ito maaaring malutas. Pagpaplano ng solusyon. Matapos ang pagkilala sa problema, halaga ang pag-ikot sa pagpaplano ng solusyon. Ito ay naging basihan para sa pagbuo ng estratehiya o plano ng proyekto upang malunasan ang mga ito. Pagmumonitore at pagsusuri. Habang ang proyekto ay nasa yugto ng pagpapatupad, mahalaga ang regular na pagsusuri at pagmomonitor upang may suri ang hakbang na ginagawa ay epekto sa paglutas ng pinakuli ang pagbuo ng rekomendasyon ay isang mahalagang bahagi ng proseso sa pagbuo ng proyekto. Ito ay nagbibigay daan sa pagmumungkahi ng mga hakbang aksyon na kinakailangan malutas ang problema o maabot ang layunin ng proyekto. Narito ang mga hakbang sa pagbuo ng rekomendasyon bilang bahagi ng proseso sa pagbuo ng isang proyekto. Pag-unawa sa resulta, pagtukoy ng mga positibong aspeto, pagkilala sa kakulangan, pagbuo ng konkreto at makatwirang rekomendasyon, pagtukoy ng responsableng parte, pagtakda ng takdang oras at pagsusuri ng panganib, pagsusuri ng epekto. Sa pagkalahatan, ang mga rekomendasyon ay nagbibigay daan sa proyekto at sa mga nagpapalakan ito tungo sa matagumpay at epektibong pagpatupad. Ito ay nagbibigay linaw sa mga hakbang na kinakailangan at nag-aambag sa layunin ng proyekto na magdulot ng positibong pagbabago o resulta.